Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Ako po si Sister Abigail Coria mula sa CRC Tanay Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programa Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan po natin ang mga Hukom 1 verse 16 to 20 na pinamagatang tagumpay at pagkapatas para sa tribo ni Huda sa katimugang lupain ng Israel. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po ay dumako muna sa maikling panalangin. Aming Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat po sa panibagong buhay at kalakasan ng bawat isa po sa amin. Salamat po sa lahat ng pagpapala. Salamat po Panginoon sa umagang ito na kami po ay lubos na nagpapakumbaba at nagpupuri, nagpapasalamat sa kabutihan niyo po sa amin. Pangunahan niyo po kami sa umagang ito, patnubayan niyo po kami at sa patnubay ng iyong banal na Espiritu, bigyan niyo po kami ng kaunawaan at katalinuhan upang lubos po namin maunawaan ang inyong mensahe sa umaga pong ito. In Jesus' name, Amen at Amen. Magandang umaga po muli. Tayo po ibabasa mga kapatid sa mga Hukom 1 verse 16 to 20. Ang angkan ni Hubab na isang Sineyo na kamag-anak ng biyanan ni Moises ay sumama sa lipi ni Huda mula sa Jericho sa lungsod ng mga palma hanggang sa ilang ng Huda sa timog ng Arad. Nanirahan silang kasama ng mga Amalekita. Verse 17, ang lipi naman ni Simeon ay tinulungan ng lipi ni Huda sa pagsakop sa lungsod ng Sifat. Winasak nila ito ng husto at pinangalan ng Horma. Verse 18, nasakop din nila ang buong Gaza, Askelon at Ekron. 19, tinulungan ni Yahweh ang Huda kaya't nasakop nila ang mga kaburulan. Ngunit hindi nila nasakop ang mga nasa kapatagan sapagkat ang mga taga roon ay may karwaheng bakal. At tulad ng sinabi ni Moises, ibinigay nga ni Caleb ang Hebron, pinalayas niya roon ang 3 anak ni Akma. Mga kapatid, hindi lahat ng kwento ng pananampalataya ay puro panalo. May mga kabanata sa buhay na may tagumpay pero may kasunod na pag-aantala. May mga laban na naipanalo na pero may mga lupain na hindi pa nasasakop. Ganito mismo ang makikita natin sa mga Hukom 1:16 to 20. Isang malinaw na larawan ng ating sariling lakad kasama ang Diyos. Ang tagumpay na bunga ng pakikipag-isa sa talata 16, makikita natin ang mga Kineta, hindi Israelita, pero sumama sa Huda. Ipinapakita nito na ang gawain ng Diyos ay hindi limitado sa dugo o pinagmulan kundi sa pusong handang sumunod. Kapag ang Diyos ang sentro, nagkakaroon ng tamang pagkakaisa. Sa talata 17, nagsanib puwersa ang Huda at Simeon at lubos nilang nilupig ang kaaway. Hindi ito aksidente. Ito ay resulta at ng pagkakaisa, pagsunod at pagtitiwala sa Diyos. Ang aral po, may mga laban sa buhay na hindi mo kayang harapin mag-isa. May tagumpay na dumarating lamang kapag marunong tayong humingi at tumanggap ng tulong. Pangalawa, ang presensya ng Diyos ay hindi otomatikong garantiya ng buong tagumpay. Napakalakas ng pahayag na talata 19, at ang Panginoon ay sumasa Huda, pero kasunod noon, ngunit hindi nila napalayas ang mga naninirahan sa kapatagan. Kasama nila ang Diyos pero hindi lubos ang katagumpayan. Bakit? Dahil natakot sila sa mga karwaheng bakal ng kaaway. Malinaw na aral, ang problema ay hindi kakulangan ng kapangyarihan ng Diyos, kundi limitadong pananampalataya ng tao. Maraming Kristiyano ang ganito. May kaalaman sa salita, aktibo sa gawain, pero may mga kapatagan sa buhay na hindi pa rin sinusuko. Mga takot, mga kasalanang tinatago, mga bagay na mas binapaniwalaan kaysa sa pangako ng Diyos. Pangatlo, may mga pangakong natutupad, pero may mga responsibilidad tayong kailangang gampanan.
kasalanan. Sa talata 20, ibinigay kay Caleb ang Hebron ayon sa pangako. Ngunit pansinin, kailangan pa rin niyang paalisin ang mga kalaban. Ang pangako ng Diyos ay sigurado, pero ang pagsunod natin ay kailangan pa rin isagawa. Hindi sapat ang alam kong kasama ko ang Diyos. Kailangan din po natin na maging handa o handa akong sumunod kahit mahirap. Conclusion po natin, ang kwento ng Huda ay kwento rin po natin. May mga panalong ipinagdiwang, may mga laban na iniiwasan, may mga lugar sa buhay na hindi pa lubos na nasasakop. Ang tanong ngayon, ano ang karwaheng bakal sa buhay mo? Takot ba? Sugat ng nakaraan? Kasalanan? Kawalan ng tiwala? Hinihikayat po tayo ng Diyos ngayon na huwag huminto sa bahagyang tagumpay. Huwag pumayag sa presensya ng Diyos lang. Hangarin ang buong pagsunod. Isuko mo ang bahaging matagal mo nang iniiwasan. Magtiwala po tayo hindi sa lakas ng kaaway, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Lumakad po tayo hindi sa takot, kundi sa pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Lord, sa mensahe mo sa amin sa umaga pong ito. Maraming salamat, Panginoon. May napulot po kaming magandang aral mula sa inyo. Panginoon, dalangin po namin ang kapayapaan na siyang maghari sa aming bansa. Dalangin din po namin na mawakasan ang kaguluhan at mapalitan ito ng kaunawaan at pagmamahalan. Nawa, palagi pong manaig ang pagiging patas sa bawat batas, patakaran at desisyon na gagawin po ng aming mga pinuno. Panginoon, naway manindigan sila sa tama kahit mahirap. In Jesus' name, Amen at Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating programa. Lagi niyo pong pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos po ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita. Dito po sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin po ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Muli, magandang umaga po.